Tayo po ay dadako na sa salita ng Mahal na Panginoon. Tayo po ba ay handa na makinig sa salita ng Mahal na Panginoon? Tayo na handa mga minamahal. Ating ibigay na pagkataon sa ating beloved preacher, Brother Perpit Iyas. Ating palapakan ating buhay na Diyos mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, our beloved co-preacher, Brother Roland Cardenas. Tayo ay mag-iisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. O magpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito gumawitos, puso nagpakumbaba, tapos puso nagpapasalamat. Sa gintong pagkakataon, mahal ang Panginoon, narito kami muli upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sa pangarap dalangin ng mahal Pastor Willie Estrada Almeida, patawarin mo ang bawat isa sa amin. Gawin po kami karapat-dapat sa banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Pagpalain mo, Diyos, samahan po kami sa iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, alisin mo lahat uri ng mga sagabal, mga pagkadilangan, cast out in Jesus' name. Amen. Say, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Una tigit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Dubling pagalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga beloved children, sa mga pag-alala sa mga ginintuang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lenas Almeida, our beloved Mama Dear, sa lahat ating mga kamanggagawa, beloved co-workers, co-preachers, beloved instrumentalists, beloved ordained preachers, lahat ng mga kapatiran, mga bag o mga daan, sa lahat ng mga live webcast viewers, magandang gabi at welcome po sa ating banal na pananambahan. Lalo digit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lahat tayo ito'y magbigay palakpak sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito na din natin mga sarili, mga kapatid, sa maiksi nating pag-aaral sa gabing ito, mga minamahal. Ihanda po natin ating mga Biblia, mga bulpin at mga papel para isusulat po natin mga kapitulo at bersikulo at ating pong pakinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Mga kapatid, andito na tayo sa huling mga araw. Marami lang mga pangyayari na halos hindi na natin maintindihan. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mapalad ang nakapagtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Say, praise the Lord. Basahin po natin dito po sa Matthew chapter 24 verse 13. From the book of Matthew, From the book of Matthew, chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Amen. Matthew, kabanatang 24, ang talata 13, darapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, habang tayo po ay naghintay sa dakilang araw ng papaparito ng ating mahal na Panginoon, hindi natin alam kung anong mga pangyayari at ang Diyos lang ang nakakaalam sa mga darating na panahon. Amen. Say, praise the Lord. Kung sa atin, hindi natin kaya dahil wala tayong magagawa, kung wala ang habag, tulong, awa ng ating mahal na Panginoon. Sa mga pagsubok, kapighatian, kahirapan sa buhay ng bilang mananampalataya, mga kapatid, hindi tayo makapagsabi na palagi tayong nakatayo. Amen. Ang Diyos lang ang magbigay sa atin ng kalakasan sa ating paglilingkod, magbigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya. Say, praise the Lord.
Kaya dumating man ang panahon, dumating man ang mga pagsubok sa buhay natin, sana po mga minamahal, hindi tayo madi-discourage, tumalikod, manghihina, bagkus tayo po'y umaasa palagi sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kaligtasan, hindi basihan yung mayroon tayo, pira, kayamanan, kung ano pa man nakamtan ng isang tao, mga kapatid. Ang kaligtasan, pag ikaw ay magpatuloy hanggang sa wakas, makamit mo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. So napakasimple lang mga minamahal. Nakita natin mga kapatiran, na-save sila 1991. Hanggang ngayon sila ay nananatili, nagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang iba hindi na natin nakikita dahil sila po ay kinuha ng mahal na Panginoon, at salamat sa Diyos na sila po ay nakakaabot sa pangako ng Diyos hanggang sa katapusang hininga. Ilang napaglingkuran ang mahal na Panginoon. Amen? Hanggang kamatayan, mga kapatid. Say, praise the Lord. So, ibig sabihin, tapos na ang kanilang mission dito sa lupa. Amen? Sila ay nauna sa atin, mga kapatid, at hindi na nila naranasan ang kahirapan, kapighatian, mga pagsubok, lahat ng mga pag-uusig, dahil ando na sila sa piling ng ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, isang karangalan sa isang iglesia na sila po'y nasanay sa paghihirap, na sila po'y nasanay sa pagtitiis. Amen. Dahil maraming church, iglesia, na ayaw nilang gumawa sa kalooban ng Diyos dahil naniwala sila sa kanilang pananampalataya lang. Amen. Sa atin, tayo'y nananampalataya kasama ang mga gawa. Tayo'y tinuruan ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor paano natin sundin, paano natin gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang tayo nananampalataya, sabay na ang pagtitiis, paghihirap sa ating paglilingkod, pagpupuyat. Kahit sa ganong sitwasyon, mga minamahal, alam namin na hindi basta-basta ang inyong kalagayan. Mahirap ang biyahe, napaka-istrikto ang protocol, pero salamat sa mahal na Panginoon. Hindi naging hadlang ang kahirapan. Hindi naging hadlang ang pandemic. Hindi naging hadlang ang virus. Ang iba, hindi na sila lumabas ng bahay. Natatakot sila na sila'y mahawaan, sila'y mavirus. Pero tayo, mga kapatid, wala tayong tinatatakutan. Amen? Hindi tayo natatakot sa virus. Hindi tayo natatakot kung anumang mga banta sa buhay natin. Dahil sila may kapangyarihan pumuksa at pumatay sa katawan ng tao, pero wala silang kapangyarihan pumuksa at pumatay sa kaluluwa ng tao. Ang dapat katatakutan, walang iba kundi ang Diyos, na may kapangyarihan pumuksa at pumatay sa katawan ng tao at may kapangyarihang bumubulid sa kaluluwa doon sa dagatang apoy
ng impyerno. Palakpakan na po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi po dito sa 2 Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 5. From the book of 1 Thessalonians chapter 1 verse 4 to 5. So that we ourselves glory in you in the churches of God, for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure, which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. Amen. Ikalawang Tesalonika, Kabanatang 1, ang talatay 4 hanggang 5. Anapat kami sa aming sarili ay nakakapuri sa inyo, sa mga iglesia ng Diyos, dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatiang inyong tinitiis. Na isang dandang hayag na matuwid na paghukom sa Diyos, upang kayo aring karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, nang dahil dito'y nagbabata rin naman kayo. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ito po ang naging tanda na ikaw at ako, tayong lahat na handang magtiis, humarap sa kahit anumang uri ng pagsubok, kahit anumang uri ng kahirapan, may pagbabanta sa buhay natin, wala tayong kinatatakutan. Sabi ng Biblia, ito po ang naging tanda na ikaw ay naging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen? Isang malaking karangalan sa isang iglesia na sila ay nasanay sa pagtitiis. Nasanay sa paghihirap. Amen? Dahil ito po ang tanda na hayag ng matuwid ng paghukom ng Diyos upang kayo'y maariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Hindi dapat gawing rason ng isang mananampalataya ang pagsubok na siya'y tumalikod. Amen? Kundi isipin natin palagi, mapalad ka. Mapalad tayo. Kung baga sa Bisaya, nga nakaambit sa kasakitan ni Kristo, kay madawat sa nato ang himaya sa Dios nga dili ikatandi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagtitiis kasama sa ating paglilingkod. Ito ang naging kambal sa ating paglilingkod. Ang sabi ng mga alagad, pasukin natin ang kaharian ng Diyos. Kasama ang pagtitiis. Amen? Kung walang pagtitiis, kung walang paghihirap, hindi tayo dumanas ng kapighatian, mga pagsubok sa buhay natin, mga kapatid, pawang sarado ang langit para sa atin. Amen? Ang kahirapan, ang pagtitiis, ito po ang susi para mabuksan ang pintuan ng langit para tayo po'y libre pumasok doon sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Acts chapter 14 verse 22. From the book of Acts, chapter 14, verse 22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Amen. Mga gawa, Kabanatang 14, ang talatay 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila ng magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Say praise the Lord. Bilang tao, mga kapatid,
Hindi natin masabi. Nakakayanin natin lahat. Amen. Dahil may limitasyon ang ating kalakasan. Hindi natin masabi, mga minamahal, na palagi tayong nakatayo. Amen? Say, praise the Lord. Pero ang salita ng Diyos ay palaging nag-encourage sa atin na ito po ang paghuhugutan natin ng lakas pag tayo po ay malulugmok. Amen. Manglulupaypay, manghihina, mapalad ang nakapagtiis ng tukso. Na pag tayo ay sinusubok, pag malampasan natin ito, makamta natin ang pangako ng Diyos, ang sabi ng Biblia, buhay na walang hanggan. Say, praise the Lord. James chapter 1 verse 12. From the book of James, chapter 1, verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Amen. Santiago, Kabanatang 1, talatay 12. Mapalad ang tao nagtitiis ng tukso sa pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng puto ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagsisibig sa kanya. Amen. Palagpagan po natin ng mahal na Panginoon. Isa lang ang ibig sabihin, pag tayo po'y tinutukso, tayo po'y hatakin, hihilain, palayo sa presensya ng Diyos. Amen? Walang ibang ibig sabihin, pag ikaw ay tinutukso, sinusubok, mga kapatid, ang kaaway ay gumawa ng paraan para ikaw ay mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mapalad ang nakapagtiis sa lahat ng tukso sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kung lisod, mahirap maligtas ang mga taong matuwid, paano na kaya ang mga taong walang Diyos sa puso? Amen? Kung tayo, mga minamahal, sinasabihan sa Bible, mahirap tayong maligtas. Paano na kaya ang mga taong walang pananampalataya at hindi marunong magtiis? Amen. Say, praise the Lord. Kung kiniklaim ng iba, nahayahay paspulis ang ilang pag-alagad, wala sila'y sakripisyo, wala sila mag-antos, unsa pa kita kasigurado sa atong pag-alagad sa Ginoo, nakita sa Diyos, nakikita ng mahal na Panginoon ang ating mga ginagawa. Walang bagay na hindi nalalaman ng ating dakilang Diyos. Pagpunta mo palang rito, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon ang iyong paghihirap, ang iyong pagtitiis, mga pag-uusig, mga kapighatian, mga pagsubok, mga tukso, para ikaw ay hahatakin palayo sa presensya ng mahal na Panginoon, pero pinilit mong humakbang. Amen? Para sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Mapalad ka, kapatid. Mapalad ka sa lahat ng mga mapalad. Ang sabi ng Biblia,
tatanggapin mo ang pangako ng Diyos, ang putong ng buhay. Kapalit sa ating pagtitiis, kapalit sa ating lahat ng mga ginagawang sakripisyo, putong ng buhay. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya, magtiwala lang tayo sa Diyos. Sa ganang atin, wala tayong magagawa. Di ta makapanganti. Tao raman ta. Amen? Maaring masabi natin ito dahil hindi pa tayo nakaranas. Pero sa mga nakaranas ng grabing pagsubok, kabighatian, ang sabi nila, kung wala ang Diyos, siguro wala na ako ngayon. Hindi na tayo magkikita. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, awa at tulong ng ating mahal na Panginoon, sila'y nananatili sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya, mananalig lang tayo sa Diyos. Magtiwala sa Kanya. Kapit kahit anong pagsubok dumating. Amen? Say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, may halintulad tayo sa punong kahoy na natanim sa tabi ng ilog. Ang dahon ay hindi malalanta. Magiging sariwa, ibig sabihin, mga minamahal, kahit gaano kainit ang araw, mananatili sariwa ang iyong dahon. Ang iyong pananampalataya, ang iyong paniniwala, naging nakatayo sa harap ng Panginoon. Hindi ka bastang mabubuwal. Matumba man tayo mga kapatid, pero handa ang kamay ng Diyos, alalayan tayo. Hindi niya hahayaan na tayo po ay mapahamak. Pangako ng Diyos, mga minamahal, mapalad ang taong tumitiwala sa Kanya at ang pag-asa'y sa Diyos, mga minamahal. Say, praise the Lord. Palagi nating tingnan ang Panginoon. Amen? Maraming magnanakaw at aagawin ang ating atensyon. Amen? Para mawala ang ating focus sa ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Dahil alam ng dyablo na pag mawala ang focus natin sa ating mahal na Panginoon, yan ang sanhi ng ating pagkalugmok, ating pagkabagsak, ating pagkalubog, at ating pagkabuwal. Amen? Tulad ni Apostol Pedro, nung siya nakakita sa ating mahal na Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig, siya nagnanais at gusto rin niyang makalakad sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ng Panginoon, Pedro, pumunta ka rito. At nang siya'y umusad sa daong, siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig at nakita niyang himala ng Panginoon. At pagdakay, umalon at dumating ang malakas na hangin. Nawala ang focus ni St. Peter sa mahal na Panginoon. Ang focus niya ay inagaw sa malaking alon at sa malakas na hangin. At doon si Apostol Pablo unti-unting lumulubog sa tubig. Say, praise the Lord. So kailangan nating nakapokus palagi.
Kaya sa lahat nating sinasabi, mga minamahal, mapalad tayo. May putong pinangako ng Diyos para sa atin kung tayo'y magtitiis. Lahat ng mga yan, baliwala kung ang ating focus wala sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 2, last verse. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 12, ang taladay 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakda ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus at niwalang bahala ang kahihiyan at umpu sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Wala kang makikitang katisuran. Di ka mag-question pag ang Panginoon ang palagi mong pagmasdan. Pag ang Panginoon ang palagi kang nakatingin sa Kanya, hindi ka manlalamig. Hindi ka manghihina. Walang negatibo sa iyong pag-iisip. Dahil sa lahat na makikita mo sa Kanya, puro kabutihan. Puro kapangyarihan. Awa at habag, pag-ibig ang Diyos, mga kapatid, ang makikita mo pag palagi kang nakatingin sa Panginoon. Pag palagi kang nakapokus sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, talagang lalo kang tumitibay sa iyong pananampalataya. Lalo kang tumitibay sa iyong paglilingkod. Kaya may purpose ang Panginoon. Si Moses, inutusan ng Diyos na magawa ng isang ahas para kung sino mang kinagat ng ordinaryong ahas, pag makakita sa ahas na ginawa ni Moses na kanyang itinataas, sa lahat na makakita ay gumagaling. Amen? Sa New Testament, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ganon din naman, kailangan ang anak ng tao ay itaas. Anong ibig sabihin? Para makita sa lahat. Amen? Para makita sa lahat ng ating mahal na Panginoon, siya ang Diyos, nagpapako sa cross, nagpakamatay para sa atin, nagpaagos sa kanyang bilinhon o banal na dugo doon sa Kalbaryo para makita natin ang kanyang sakripisyo. Pag ikaw ay nalulupaypay na, pag ikaw ay nawala ng pag-asa, tutukan lang nimo ang Ginoo, tingnan lang nimo ang Diyos, mga kapatid, ikaw ay gumaling na, napakalakas mo pag ikaw ay makakita sa mahal na Panginoon, pag tingnan mo, pag bubulay-bulayin mo ang mga kamangha-manghang gawa ng ating mahal na Panginoon, paano ka tinawag ng Diyos, paano ka pinagaling ng Diyos, mga minamahal, hindi mabura sa ating isip, ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Di ka manlalamig. Di ka manghihina. Kung makita mo palagi ang Diyos. Kaya i-recall natin palagi sa ating isip ang mga milagro. Amen? Kabaguhan sa atong kinabuhi. Proteksyon sa Diyos, mga kaigsunan. Kaayuhan sa atong mabalatian. Kung wala ang Diyos, wala na takaron. Kaya mabuti, napakabait sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Tayo po'y magbubulay-bulay sa kabutihan ng Diyos habang ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan, mga kapatid. Hallelujah!
Sabay-sabay tayong sumigaw! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin ang mahal ng Panginoon.